Tahimik na nakaupo si Jessica sa maliit niyang inuupahang apartment sa isang lumang gusali sa Maynila. Nasa kanyang harapan ang ilang lumang dyaryo at classified ads na paulit-ulit niyang binabasa. Isa-isa niyang tinitingnan ang mga bakanteng trabaho. Kahit ano, kahit saan, basta may pagkakakitaan. Kailangan niyang maghanap ng trabaho. Kailangan niyang mabuhay. At higit sa lahat, kailangan niyang mabuhay para sa batang dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Ngunit ilang buwan lamang ang nakalipas, ibang-iba ang kanyang buhay. Masaya, punong-puno ng pangarap, at may kasama siyang taong pinakamamahal niya, si Carlos. Si Carlos ay 26 na taong gulang din katulad niya. Isang construction worker. Masipag, responsable, at may malaking pangarap para sa kanilang dalawa. Matagal nang ulila si Jessica. Lumaki siya sa isang ampunan at wala siyang maituturing na pamilya. Wala siyang magulang. Wala siyang kapatid. Wala siyang kamag-anak na masasandalan. Si Carlos lamang ang naging mundo niya. At ganon din naman si Carlos sa kanya. Hindi rin mayaman ang pamilya ni Carlos. Ang kanyang mga magulang ay simpleng manggagawa lamang sa probinsya. Kaya kahit gustuhin man nilang tumulong sa nalalapit na kasal ng anak nila, wala rin silang sapat na pera. Pero hindi yon naging hadlang. Dahil pareho silang nangangarap, pareho silang nagsisikap, at pareho silang naniniwalang magiging maayos ang kanilang kinabukasan. Nakaplano na ang lahat. Sa susunod na buwan na sana ang kanilang kasal. Pagkatapos ng seremonya sa munisipyo ay magpapakuha sila ng litrato. Pagkatapos, kakain kasama ang kanilang mga bisita sa isang simpleng restaurant. Hindi man grande, sapat na yon para sa kanila. Dahil ang pinakamahalaga, magkasama sila. Para matustusan ang lahat ng gastusin, halos hindi na nagpapahinga si Carlos. Tumatanggap siya ng overtime, nag-e-extra shift, minsan ay halos wala na siyang tulog. Samantalang si Jessica naman ay 6 na buwan nang hindi nagtatrabaho. Si Carlos mismo ang nagpumilit noon. Jessica, ako ang lalaki sa relasyon natin. Ano naman? Kaya responsibilidad ko na buhayin ka at ang magiging pamilya natin. Pwede naman akong magtrabaho ulit. Hindi muna, magpahinga ka. Maghanda ka para sa kasal natin, sabi pa ni Carlos noon. Nakangiti pa ito at punong-puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Alam mo ba, baka ma-promote ako sa susunod na buwan. Talaga? Sabi ni Boss Diego, kapag natapos namin yung project, baka gawin niya na akong foreman. Nako, malaking bagay yon, masayang sabi ni Jessica. Kaya tingnan mo, mag-iiba ng buhay natin. Napangiti lang si Jessica noon at hinawakan ang kamay ng kanyang nobyo. Anong ibang buhay pa bang kailangan ko? Bakit naman? Tanong ni Carlos. Masaya na ako basta kasama kita. Sa halos 1 taon nilang pagsasama sa iisang bubong, hindi sila nagkaroon ng matinding away. Nagkakasundo sila sa halos lahat ng bagay. Masipag si Carlos, mabait si Jessica. At pareho silang nangangarap ng simpleng buhay. Ngunit si Carlos ay palaging naghahangad ng mas magandang kinabukasan. At bilang mapagmahal na nobya, buong puso niyang sinusuportahan ni Jessica. Ngunit 1 buwan bago ang kanilang kasal, dumating ang trahedya. Sa construction site kung saan nagtatrabaho si Carlos, biglang nagkaroon ng aberya. Nasira ang pangunahing crane at bago pa man may makapagbigay ng babala, bumagsak ito. Diretso sa barracks na kinaroroonan ng ilang manggagawa. At kasama roon si Carlos. Napakabilis ng lahat. Walang nakapagligtas, walang nakapigil, at walang nakapaghanda sa sakunan yon. Nang makatanggap si Jessica ng tawag, parang gumuho ang kanyang buong mundo. Ma'am Jessica, sabi ng tauhan sa telepono. Ano po yon? Pasensya na po pero si Carlos po. Hindi niya na narinig ang sumunod. Parang tumigil ang kanyang pandinig. Parang nawala ang hangin sa kanyang paligid. Pagkatapos nun, sumigaw siya. Umiyak, humagulgol at halos mawalan ng ulirat.
Pakiramdam niya noon ay gusto na rin niyang sumama kay Carlos dahil wala nang natira sa kanyang buhay. Pagkaraan ng ilang oras, diretso siyang pumunta sa construction site. Gusto niyang malaman ang buong katotohanan. Gusto niyang malaman kung paano namatay ang lalaking mahal niya. Ngunit imbes na pakikiramay, galit ang sumalubong sa kanya. Lalo na mula sa may-ari ng project, si Diego Miranda. Anong ginagawa mo rito? Gusto kong malaman kung ano ang nangyari kay Carlos. Nangyari na. Wala na siya. Galit na sabi ni Diego. Napapikit si Jessica, ngunit pinilit niyang magpakatatag. Kasalanan niyo to. Ano? Sinabi sa akin ni Carlos, marami sa mga kagamitan niyo ay luma na. At ano? Patuloy pa rin ninyong ginagamit kahit alam niyong delikado. Inaakusahan mo ba ako? May pananagutan kayo sa nangyari. Dahan-dahang tumayo si Diego mula sa kanyang upuan at malamig na tumitig kay Jessica. Gets ko na. Ano? Gusto mo ng pera? Natigilan si Jessica. Compensation para sa boyfriend mo. At saka gumawa ng malaswang kilos ang lalaki. Yun ang compensation mo. Nanlaki ang mga mata ni Jessica. Hindi siya makapaniwala. Paano yun nagagawang magsalita ng ganyan? At sino ka ba para takutin ako? Pinaghirapan ni Carlos ang project ninyo. Tama na. Araw at gabi siyang nagtatrabaho rito. Umalis ka na. Malamig na sagot ni Diego. Tumuro pa ito sa pintuan. At tandaan mo, kapag nagsumbong ka sa pulisya, pagsisisihan mo. Hindi na sumagot si Jessica. Wala nang saysay. Wala na rin siyang lakas. Tahimik siyang lumabas ng opisina. At habang naglalakad, napatingin siya sa mga sirang bakal ng crane. Ang parehong crane na kumitil sa buhay ng pinakamamahal niya. Pag-uwi niya sa apartment ng araw na yon, magdamag siyang umiyak. Hanggang sa tuluyan siyang makatulog sa sobrang pagod. Ang perang naipon nila para sa kasal napunta sa libing. At ang kulang ay pinagtulungan ng punan ng mga katrabaho ni Carlos. Nagambagan ang mga ito kahit maliit lamang ang kanilang sahod. Sa araw ng libing, walang tigil sa pag-iyak ang mga magulang ni Carlos habang dahan-dahang ibinababa ang kabaong ng kanilang anak sa lupa. At si Jessica, parang wala ng luha, parang ubus na, parang manhid na. Ngunit nang matapos ang seremonya at isa-isa nang umalis ang mga tao, hindi na niya napigilan ang sarili. Carlos, at muli siyang humagulgol na para bang kakamatay lamang nito. Lumipas ang isang buwan at inakala niyang wala nang mas bibigat pang balitang darating. Ngunit nagkamali siya. Isang umaga, nakaramdam siya ng kakaibang pagkahilo at pagsusuka. Nung una ay inisip niyang dala lamang yun ng stress. Ngunit para makasiguro, bumili siya ng pregnancy tests. At nang makita niya ang resulta, natigilan siya. 2 guhit. Buntis si Jessica. Napaupo siya sa gilid ng kama. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa lungkot. Carlos, napahawak siya sa kanyang tiyan. May iniwan ka pala sa akin? Ito na marahil ang huling regalo ni Carlos bago ito mawala. At kahit gaano kahirap ang buhay, isang bagay ang sigurado. Hindi niya kailanman ipapalaglag ang bata. Anak yon ng lalaking minahal niya ng buong puso at gagawin niya ang lahat para mabigyan ito ng magandang buhay. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Dahil sa kanilang bayan, kakaunti lamang ang oportunidad. At sa tuwing malalaman ng mga employer na siya ay buntis, agad siyang tinatanggihan. Pasensya na po, hindi kayo qualified, sabi ng isa. Buntis po kayo ma'am, mahihirapan lang kayo. Kukuha na lang po kami ng iba. Paulit-ulit, araw-araw, hanggang sa halos mawalan na siya ng pag-asa. Isang araw, habang nagbabasa siya ng libreng dyaryo, may isang anunsyo ang nakatawag ng kanyang pansin. Kindergarten cleaner needed, hiring ASAP. Hindi na siya nagdalawang isip, kinabukasan ay agad siyang nag-apply. At sa wakas, ngumiti na rin ang kapalaran. Dahil nangangailangan talaga ng tao ang kindergarten, tinanggap siya agad ng direktor.
Wala nang maraming tanong, wala nang komplikasyon, at doon nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Araw-araw siyang nagmamop ng sahig, nagwawalis, nagva-vacuum, naglilinis ng mga silid-aralan, at nag-aayos ng locker ng mga bata. Hindi madali ang trabaho, lalo na para sa isang buntis. Ngunit wala siyang reklamo. Ang masakit lamang, tila hindi siya nakikita ng karamihan. Parang wala siyang halaga. Ang ibang empleyado ay hindi naman siya inaapi. Ngunit hindi rin siya kinakausap. Hindi rin siya kinakamusta. Parang isa lamang siyang anino sa loob ng paaralan. Ngunit tiniis niya yon dahil para sa kanya, mas mahalaga ang kinabukasan ng kanyang anak. Kaya araw-araw, matapos ang trabaho, bumabalik siya sa kanyang maliit at lumang apartment. Isang apartment na halos pasukin na ng hangin sa bawat siwang ng dingding. Isang apartment na puno ng alaala ni Carlos. At isang apartment na nagsisilbing tanging tahanan nila ng batang unti-unting lumalaki sa kanyang sinapupunan. Pagod na pagod si Jessica ng gabing yon. Pag uwi niya sa maliit na apartment ay halos wala na siyang lakas kahit para magluto. Umupo na lang siya sa gilid ng kama habang hawak ang kanyang tiyan. Sa kabilang pader, naririnig niya ang sigawan ng mga kapitbahay niyang lasing. "Sinabi ko na sa'yo, wag mo akong pakikialaman," sabi ng lalaki sa kabilang unit. "Araw-araw ka nalang lasing. Wala ka nang ginawa kundi magwala." Napapikit si Jessica. Ayaw niya nang makinig. Ayaw niyang marinig ang gulo. Ngunit manipis ang dingding ng lumang apartment. Kaya kahit anong pilit niyang umiwas, pumapasok pa rin sa kanyang pandinig ang bawat sigaw, bawat kalabog at bawat iyak. Ang apartment na yon ay ibinigay sa kanya matapos siyang lumabas sa ampunan. Maliit, luma at maraming sira. Pero yon ang una niyang naging sariling tahanan. At doon din sila tumira ni Carlos. Doon nila binuo ang kanilang mga pangarap. Doon sila tumawa, nagplano ng kasal, at doon din naiwan si Jessica ng mag-isa. Isang araw, habang naglilinis siya ng locker room ng kindergarten, may nakita siyang isang dokumento na nahulog sa sahig. Pinulot niya yon at binuksan. Birth certificate. Nakasulat doon ang pangalan ng isang bata. Debbie San Sebastian. Isang buwan na rin siyang nagtatrabaho sa kindergarten kaya kilala na niya ang karamihan sa mga bata. At kilala niya si Debbie. Isang batang babae na may maikling buhok, masayahin, mabait at palaging bumabati sa kanya. "Good morning po, Ate Jessica," bati ni Debbie. "Good morning din, Debbie. Ang linis po ng classroom dahil sa inyo." Napapangiti si Jessica sa tuwing makikita ang bata. Kaya nang makita niyang birth certificate nito, maingat niya yung itinago sa kanyang locker. "Bukas ko na lang ibibigay sa may-ari." Kinabukasan, hinintay niya ang madrasta ni Debbie na susundo sa bata. Madali niyang napansin na madrasta yon dahil sa paraan ng pakikitungo nito kay Debbie. Malamig, walang lambing, at kung magsalita ay parang laging abala at naiirita. Ang pangalan ng babae ay Candice. Araw-araw nitong hinahatid at sinusundo si Debbie sa kindergarten. At araw-araw din itong ipinapakita ang kanyang mamahaling damit. Sobrang ikling bestida, mataas na takong, at makapal na makeup. Nang makita ito ni Jessica, agad siyang lumapit. "Ma'am, good afternoon po. May nakita po ako kahapon. Sa inyo po yata ito?" Inabot niya ang birth certificate. Kinuha yun ni Candice at agad nang ngumiti. Maputi ang ngipin, magandang mukha, ngunit may lamig sa kanyang mga mata. Salamat. Siguro nahulog to sa bag ko habang inaayos ko ang gamit ng anak ko." Sinabi niyang anak niya si Debbie. Ngunit sa tono ng boses niya, walang mararamdamang pagmamahal. Pagkatapos ay kumuha si Candice ng pera sa kanyang wallet at iniabot kay Jessica. Kunwari, pasasalamat ko na to sa pagiging maingat mo." "Nako, wag na po ma'am. Wala po yon, kahit sino naman po ay gagawin yon." "Huwag ka na makipagtalo," sabi pa ni Candice. Biglang isiniksik ni Candice ang pera sa bulsa ni Jessica. "Ang tanga naman kung tatanggi ka pa sa pera." Napayuko si Jessica. "Akala mo ba hindi ko nakikita? Kailangan mo yan."
Mula ulo hanggang paa, tiningnan ni Candice si Jessica. Parang sinusukat, parang hinuhusgahan. Pagkatapos ay bigla itong nagsalita. "Makinig ka. Gusto mo bang magtrabaho sa akin?" "Po? May alok ako." "Anong klaseng trabaho po?" tanong ni Jessica. Huminga ng malalim si Candice na para bang napakabigat ng kanyang problema. "Kailangan ng asawa ko ng tagapag-alaga." "May sakit po ba siya?" "Nawalan siya ng paningin kamakailan. Hindi naman tuluyan pero sapat na para maging inutil siya sa bahay." Tuloy-tuloy na sabi ni Candice. Napakunot ang noo ni Jessica sa salitang ginamit ng babae. Hindi siya makababa ng hagdan mag-isa. Hindi rin makalabas para maglakad. Para siyang kuting na walang magawa. Pasensya na po sa nangyari sa kanya. "Hay, gusto niya magpa-opera. Sabi ng doktor may pag-asa pa raw siyang makakita ulit pero hindi ako sigurado." May kakaibang tono sa boses ni Candice. Parang hindi siya nalulungkot. Parang mas naiinis pa siya kaysa naawa. "Babayaran kita ng maayos kung aalagaan mo siya," sabi pa ni Candice. "Kailangan niya ng kasama sa bahay. Tutulungan mo siyang kumilos, maglakad, kumain, at kung ano pang kailangan niya." Ako po?" tanong ni Jessica. "Oo, kaya mo ba?" Natahimik si Jessica. Sa isang banda, ayaw niyang mapalapit sa ganitong klaseng mayamang babae. Mayabang, mataray, at tila walang pakialam kahit sa sariling anak-anakan. Ngunit sa kabilang banda, malaki ang kanyang pangangailangan. May anak siyang isisilang at kailangan niya ng pera. Kailangan niya ng mas malaking sahod. "Susubukan ko na. Hindi araw-araw dumarating ang ganitong pagkakataon," bulong ni Jessica sa sarili. Kaya tumango siya. "Sige po, susubukan ko." Napangiti si Candice. "Very good. Bukas ng umaga magpapadala ako ng sasakyan para sunduin ka. Mag-impake ka na. Doon ka titira sa bahay namin." Hindi agad nagbitiw si Jessica sa trabaho sa kindergarten. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa bahay ng mayayaman. Paano kung hindi siya magustuhan? Paano kung bigla siyang paalisin? Kaya nagpaalam muna siya sa direktor at humingi ng 2 linggong leave na walang bayad. Pagkatapos ay umuwi siya at nag-impake. Kinabukasan, dumating ang sasakyan ni Candice. At nang makarating si Jessica sa mansyon nito, hindi niya napigilang mapanganga. Napakalaki ng bahay. 3 palapag, may mataas na gate, malawak na hardin, at tila mas mukhang palasyo kaysa sa ordinaryong tahanan. "Ganito pala ang bahay ng totoong mayaman," bulong ni Jessica sa sarili. Pagpasok niya ay sinalubong siya ni Debbie. "Ate Jessica!" Tumakbo ang bata papalapit sa kanya. "Kayo po bang bago kong yaya?" Ngumiti si Jessica. "Hindi naman, eksakto baby. Tutulungan ko lang papa mo hanggang nagpapagaling siya." Pero nandito po kayo sa bahay namin?" "Oo." "Yay!" Natuwa ang bata at sa simpleng saya ni Debbie, may kakaibang init na naramdaman si Jessica sa puso niya. Ang ama ni Debbie ay si Paul, isang negosyanteng mukhang nasa mahigit 35 taong gulang na. Maayos ang tindig, malumanay ang mukha, at maitim ang bagsak nitong buhok. Doon agad na intindihan ni Jessica kung kanino nagmana si Debbie. Kaya pala ganun ng buhok ni Debbie, ang ganda. Nakasuot si Paul ng dark glasses para takpan ang problema sa kanyang paningin. Nakaupo siya sa sala, hawak ang manipis na tungkod na gamit ng mga bulag. Tahimik niyang hinihintay ang pagdating ng bago niyang tagapag-alaga. Samantala, hawak ni Debbie ang isang libro. Lumapit siya kay Candice. "Mommy Candice, basahan niyo naman po ako." Ngunit malakas na iwinasiwas ni Candice ang kamay ng bata. "Hindi mo ba nakikitang busy ako?" Napaurong si Debbie. "Sandali lang naman po. Tingnan mo na lang ang pictures o basahin mo mag-isa. Wala akong oras sa'yo." Napaawang ang labi ni Jessica. Masakit makita ang ganoong pakikitungo sa isang bata. Ngunit wala siyang karapatang magsalita. Bagong dating lang siya at isa lamang siyang empleyado. Ngunit hindi pa rin tumigil si Debbie. Hinila nito ng marahan ang manggas ni Candice. "Please po, kahit konti lang." Biglang nainis si Candice. "Napakakulit mo."
Bakit pa istorbo ka? Nanlaki ang mata ni Debbie. Nasaktan, napahiya, at sa sobrang sama ng loob, napasigaw siya. Masama ka? Pagkatapos ay tumakbo siya paakyat sa kanyang silid. Umirap naman si Candice. Nakakainis? Napaka-arte at napakasutil na bata. Pinilit ni Jessica na manahimik. Ngunit sa loob niya, kumirot ang puso niya para kay Debbie. Halika, ipapakilala kita sa asawa ko. Dinala ni Candice si Jessica sa sala kung saan nakaupo si Paul. Medyo nahiya si Jessica nang lumapit siya rito. Paul, eto si Jessica. Siya ang kukunin kong tutulong sa'yo. Iniabot ni Paul ang kanyang kamay. Malaki at mainit ang palad nito. Jessica, maraming salamat at pumayag kang tulungan ako. Wala pong anuman, sir. Sana hindi rin ito magtagal. Sabi ng doktor ay maaaring maisagawa ang operasyon sa loob ng ilang buwan. Sa mga salitang yon, napangiwi si Candice. Parang may kinain siyang maasim. Ngunit agad niya yung tinakpan ng malambing na boses. Huwag na muna nating isipin ang masyadong malayo, mahal. Lumapit siya kay Paul at hinaplos ang balikat nito. Ngunit kay Jessica, halatang pilit ang lambing na yon. Ang mahalaga ngayon, matuto kang gumalaw ng may kumpiyansa sa bahay. Kaya nga kita kinuhaan ng alalay. Kung ganoon, siguro hindi mo na mamasamain kung tutulungan ako ni Jessica paakyat sa kwarto ko. Ibinigay ni Paul ang kanyang kamay kay Jessica. Agad naman itong inalalayan ng dalaga. Dahan-dahan lang po, sir. Salamat. Habang umaakyat sila sa hagdan, nagsalita si Paul. Gusto kong makabisado mo ang buong bahay, Jessica. Opo, sir. Dahil kung gaano mo kabilis makikilala ang bawat sulok nito, ganon din kabilis akong masasanay sa kalagayan ko ngayon. Sandali siyang natahimik. Sino bang nakakaalam? Baka tama si Candice. Baka hindi rin makatulong ang operasyon. Napatingin si Jessica sa kanya na puno ng awa. Huwag po kayong mag-isip ng ganon, Sir Paul. Niniwala po ako magiging maayos ang lahat. Makikita niyo pong muli ang asawa at ang anak ninyo. Tumigil si Paul sa isang baitang ng hagdan. Bahagya niyang ibinaling ang ulo kay Jessica. Salamat, Jessica. May halong pagtataka sa kanyang boses. Parang matagal na siyang hindi nakarinig ng ganong kabait na salita. Mabuti kang tao. Napayuko si Jessica. Hindi po, sinasabi ko lang po ang dapat sabihin, sir. Sa loob ng ilang taon, bago siya nawala ng paningin, araw-araw halos pumupunta si Paul sa iisang lugar, sa simenteryo, sa puntod ng kanyang unang asawa, si Susan, ang tunay na ina ni Debbie. Madalas siyang nakatayo roon, hawak ang isang maliit na bungkos ng bulaklak. Tahimik, malungkot, at tila kinakausap ang larawan ng babaeng minahal niya. Susan, pinunasan ni Paul ang luha sa kanyang pisngi. Pangako, hindi kita kailanman kakalimutan. Huminga siya ng malalim at tumingin sa litrato ng yumaong asawa. Patawarin mo ko. Hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil ang mga luhang matagal niyang pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Sa tuwing naaalala ni Paul ang kanyang asawang si Susan, kusang tumutulo ang kanyang mga luha. Kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin nawawala ang sakit. Hindi lumipas ang isang araw na hindi niya sinisisi ang sarili sa nangyari. Sa kanyang isip, kung naging mas maingat lang siya, kung mas naalagaan niya si Susan, marahil ay buhay pa ito hanggang ngayon. Madalas siyang nakaupo sa harap ng litrato ng kanyang asawa. Tahimik, malungkot, at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ko, Susan. Kung naging mas maingat lang sana ako, kung mas naprotektahan kita. Ngunit kahit ilang beses niyang sabihin yon, hindi na maibabalik ang babaeng pinakamamahal niya. Matagal bago nabuntis si Susan. Halos 4 na taon silang nagsikap, 4 na taon ang pagdarasal, 4 na taon ng pag-asa at pagkadismaya, 4 na taon ng paghihintay. Kaya nang malaman nilang sa wakas ay magkakaroon na sila ng anak, halos hindi mapigilan ni Paul ang kanyang kaligayahan. Pakiramdam niya noon ay ibinigay na ng Diyos ang pinakamatagal nilang hinihiling. Susan, hindi ako makapaniwala. Ako rin. Magiging tatay na ako.
Tumawa si Susan habang pinupunasan ang luha sa kanyang mga mata. At magiging nanay na rin ako. Mas naging maingat si Paul sa asawa matapos malaman ang balita. Halos ayaw niya na itong pagtrabahuhin. Ayaw niyang mapagod, ayaw niyang mabigatan. Parang gusto niyang buhatin ito araw-araw. Nang sabihin ng doktor na babae ang kanilang magiging anak, agad bumili si Paul ng mamahaling pintas na gawa sa natural na perlas. Paul, napakamahal naman ito. Walang halaga ang presyo kumpara sa saya ko. Maingat niyang isinuot ang kwintas sa leeg ng asawa. Gusto kong maging kasing ganda ng mga perlas na to ang anak natin. Napangiti si Susan. Kung magmana siya sa'yo, magiging mabait siya. At kung magmana naman sa'yo, magiging napakaganda niya. Mas lalo silang naging excited habang papalapit ang takdang araw ng panganganak. Araw-araw nilang tinitingnan ang kalendaryo. Araw-araw silang nangangarap. At araw-araw nilang pinag-uusapan ang magiging buhay nila bilang pamilya. Ngunit ang hindi nila alam na may nakahandang trahedyang nakatadhana. Dumating ang araw ng panganganak. Madaling araw nang magsimulang makaramdam ng pananakit si Susan. Paul, ano yon? Parang nagsisimula na? Nanlaki ang mga mata ni Paul. Naku, halika na. Mabilis niya itong isinakay sa sasakyan at dinala sa ospital. Buong araw na balisa si Paul. Paulit-ulit siyang tumatawag sa maternity ward. Paulit-ulit siyang nagtatanong. Ngunit walang malinaw na sagot. Lumipas ang mga oras at lalo lamang siyang kinakabahan. Bakit wala pa ring balita? Hindi na siya mapakali. Kaya nagpasya siyang pumunta na mismo sa ospital. Habang nagmamaneho, tumunog ang kanyang cellphone. Mabilis niya itong sinagot. Hello, magandang gabi po, sir. Opo, kumusta po si Susan? Kamusta ang anak namin? Natahimik ang kabilang linya. At biglang kinabahan si Paul. Hello, bakit kayo tahimik? Muling nagsalita ang nurse ngunit mabigat ang kanyang boses. Sir, mas mabuti pong pumunta kayo agad dito. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Paul. Bakit? Anong nangyari? Muling natahimik ang nurse at pagkatapos, pasensya na po, wala na po ang asawa ninyo. Parang huminto ang mundo. Hindi na niya maalala kung paano siya nakarating sa ospital. Hindi niya maalala ang mga traffic lights. Hindi na niya maalala ang mga sasakyang nadaanan niya. Isa lang ang nasa isip niya, ang makita si Susan. Pagdating niya sa ospital, agad siyang sinalubong ng surgeon. Mr. San Sebastian, halos hindi na marinig ni Paul ang sinasabi nito, ngunit pinilit niyang makinig. Napakakitid po ng balakang ng asawa ninyo, kaya kinailangan naming magsagawa ng cesarean section. Tumango si Paul. And maayos naman po sana ang lahat, pero bigla po nagkaroon ng matinding pagdurugo. Parang kutsilyong tumarak sa puso ni Paul ang bawat salita. Mababa po ang blood clotting niya. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya pero hindi na po namin siya nailigtas. Napayuko si Paul. Ang mabuting balita po, malusog ang inyong anak. Ngunit sa mga oras na yon, wala siyang kakayahang magsaya. Lumabas siya ng ospital, naupo sa isang bangko sa labas. At doon niya tuluyang pinakawalan ang lahat ng sakit na pilit niyang kinikimkim. Umiyak siya, humagulgol at halos mawalan na ng lakas. Hindi to totoo. Hindi niya matanggap, hindi niya maintindihan. Kanina lamang ay magkasama sila. Kanina lang ay nangangarap sila. Kanina lamang ay nagpaplano sila para sa kanilang anak. At ngayon, wala na si Susan. Hindi siya ginambala ng mga nurse at doktor. Nakita nilang wasak na wasak ang lalaki, kaya hinayaan nila itong magluksa. Makalipas ang 2 linggo, kinuha ni Paul ang kanyang munting anak sa ospital, si Debbie. Napakaliit, napakaganda at kamukhang-kamukha ni Susan. Ngunit sa halip na saya, depresyon ang bumalot kay Paul. Hindi siya makapagtrabaho ng maayos, hindi siya makapag-isip ng malinaw, hindi siya makatulog at minsan ay hindi na rin siya makakain. Buti na lang at naroon ang kanyang inang si Sharon. Ito ang tumulong na mag-alaga kay Debbie. Ito rin ang sumusuporta sa kanya habang unti-unti niyang tinatanggap ang pagkawala ng asawa. Paul?
Ma, kailangan ka ng anak mo. Napatingin siya kay Debbie na mahimbing nang natutulog. Hindi na natin maibabalik si Susan. Pero nandito ang anak ninyo, sabi ni Sharon. Unti-unting bumalik sa realidad si Paul at mula noon nabuhay siya para kay Debbie. Lumipas ang mga taon, lumago ng husto ang kanyang negosyo. Dumami ang kanyang mga projects, dumami ang kanyang mga kumpanya, at lalo siyang yumaman. Ngunit kasabay noon ay mas naging abala na rin siya. Madalas ay wala siya sa bahay. Madalas ay trabaho ang inuuna. At habang lumalaki si Debbie, mas lalo niyang napagtanto na kailangan nito ng tao na mag-aalaga rito. Nang mag-4 na taong gulang na si Debbie, naisip niyang kumuha ng yaya. Matanda na rin naman ang kanyang ina. At nagsisimula na itong magkaroon ng iba't ibang karamdaman. Hindi na kaya ni Mamang maghabol sa isang batang 4 na taong gulang, minsang sabi ni Paul. Kaya naghanap siya ng yaya sa isang ahensya. Ngunit hindi naging madali ang pagpili. Napakaraming aplikante. Napakaraming gustong makapasok sa kanilang bahay. Mahigit 20 babae ang kanyang in-interview. Hanggang sa isang araw, nakilala niya si Candice. Maganda, bata, makinis magsalita at napakagaling magkunwari. Sa unang tingin parang perpektong yaya. Napakabait kay Debbie, laging may yakap, laging may ngiti. Laging may oras para maglaro. At dahil doon, agad siyang nagustuhan ni Paul. Napakabuti mong tao. Mahal kang mga bata. Nakangiting sabi ni Candice. Natuwa si Paul at lalo siyang nagpasalamat nang makita niyang mahal na mahal ni Debbie ang bagong yaya nito. Ngunit hindi alam ng negosyante na may ibang motibo si Candice. Isang tao lamang ang agad nakapansin, ang kanyang ina, si Sharon. Sa unang pagkikita pa lang nila, may napansin na siyang kakaiba. May kakaibang tingin sa mga mata ng babae. Parang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Kapag kasama si Debbie, para itong anghel. Ngunit kapag sila lamang ni Paul ang magkasama, nag-iiba ang ekspresyon nito. Nagiging tuso, nagiging mapagmanipula, at nagiging sobrang interesado sa kanyang anak. Ilang beses na niyang napansin ang paraan ng pagtingin ni Candice kay Paul. Hindi yun tingin ng empleyado. Hindi yun tingin ng yaya. Kaya isang araw ay kinausap niya ang kanyang anak. Paul, ma, magmasid ka ng mabuti sa babaeng yan. Babala ni Sharon. Napakunot noo si Paul. Bakit naman po? Hindi ko siya gusto. Napangiti lang si Paul. Hindi niya alam na ang babalang yon ng kanyang ina ay maaaring makapagligtas sana sa kanya sa mga problemang darating. Hindi kumbinsido si Sharon kay Candice. Kahit gaano pa ito kagaling magkunwari, may kung anong babala na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isip. Hindi niya maipaliwanag, ngunit bilang isang ina na maraming taon nang nakikisalamuha sa iba't ibang tao, natuto siyang makiramdam. At ang pakiramdam niya tungkol kay Candice ay hindi maganda. Isang hapon ay muling kinausap ni Sharon ang kanyang anak. Paul, hindi ko talaga gusto ang babaeng yan. Ma, bakit ba? Mahal siya ni Debbie at ginagawa naman niya ng maayos ang trabaho niya. Hindi yun ang punto ko, anak. Napabuntong hininga ang matanda. Masama ang puso niya. Naman, maniwala ka sa akin. Gusto niyang palitan si Susan. Napatawa si Paul. Anong klaseng isip yan? Hindi ko naman tinitingnan si Candice ng ganun. At wala akong balak. Ngunit minsan, kahit gaano tayo katalino, nagiging bulag pa rin tayo sa mga bagay na gusto nating paniwalaan. Hindi nagtagal, unti-unting nabihag ni Candice ang puso ni Paul. Ang malamig at malungkot na puso ng byudo ay unti-unting natunaw sa kagandahan at mga matatamis na salita ng babae. Sa simula ay maingat si Paul. May distansya, may pag-aalinlangan. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, mas naging malapit pa sila. At isang araw, naging sila. Ang relasyong nagsimula sa simpleng pagtitiwala ay mabilis na naging matinding pag-iibigan. Parang apoy na mabilis kumalat.
At bago pa man makapaghanda ang lahat, nagpasya silang magpakasal. Labis na tumutol si Sharon. Paulit-ulit niyang pinayuhan ang anak. Paulit-ulit niyang binalaan ito. Ngunit wala nang nakikinig sa kanya. "Paul, pag-isipan mo ng mabuti," sabi ni Sharon. "Napag-isipan ko na, ma. Hindi mo pa siya lubos na kilala. Masaya ako sa kanya. Pero anak, tama na po, ma." At doon nagtapos ang usapan. Pagkaraan ng ilang buwan, naganap ang isang marangyang kasal. Maraming bisita, maraming bulaklak at maraming ngiti. Ngunit may isang tao na hindi masaya. Si Sharon. Habang pinagmamasdan niya ang bagong mag-asawa, lalo lamang siyang kinakabahan. Pakiramdam niya ay may paparating na bagyo. Pagkatapos ng kasal, nag-honeymoon sina Paul at Candice sa isang sikat na beach resort sa Palawan. At pagbalik nila, nagpakita na ng tunay na kulay si Candice. Isang araw, nadatnan ni Sharon ang kanyang manugang na nakaupo sa sala habang umiinom ng mamahaling kape. "Mother, dapat siguro tanggapin niyo na," sabi ni Candice. "Ano ang tatanggapin ko?" tanong ni Sharon. Ngumiti naman si Candice, ngunit walang init ang ngiting yun. "Ako ng asawa ni Paul. Ako nang may bahay ng bahay na to." Nanigas ang matanda. "At kung ako sa inyo, tatahimik na lang ako." Napakunot noo si Sharon. "Ano bang sinasabi mo?" Lumapit si Candice. "Kung ayaw niyo mapunta sa isang home for the aged sa probinsya, mas mabuti nang huwag niyo akong kalabanin." Nanlaki ang mga mata ng matanda. "Dahil lahat ng sinasabi ko, pinakikinggan ni Paul." Napaiyak si Sharon ng gabing yon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang tama siya. At habang lumilipas ang panahon, lalong naging maluho si Candice. Shopping dito, shopping doon, beauty salon ngayon, spa bukas. Mamahaling restaurant kinabukasan. Walang pakialam ang babae kung gaano kalaki ang nagagastos. Total, hindi naman siya ang naghihirap para kumita ng pera. Samantalang si Debbie ay unti-unting nawawala sa kanyang pansin. Isang gabi, habang naghahapunan sila, muling binuksan ni Candice ang isang usapin. "Paul? Hindi ba panahon ng ipasok si Debbie sa preschool?" Napatingin si Paul sa kanya. "Bakit naman? Halos 5 taon na siya. Kailangan niyang makisalamuha sa ibang bata." Tumango si Paul. May punto naman. Ngunit may iba pang dahilan si Candice. "Magagaling naman ang mga teachers doon at saka ngumiti siya. Mas magkakaroon tayo ng oras para sa isa't isa." Hindi naisip ni Paul na ang tunay na dahilan ng asawa niya ay gusto lamang nitong mabawasan ang oras na kasama si Debbie. At ang mas masakit, hindi maintindihan ng bata kung bakit nagbago ang dati niyang mabait na yaya. "Mommy Candice?" sabi ni Debbie. "Ano na naman? Laro tayo? Wala akong oras." Unti-unti nang nasasaktan ng bata. Ngunit hindi niya alam kung bakit. Kalaunan ay pumayag si Paul at ipinasok na si Debbie sa kindergarten. Nakahinga ng maluwag si Candice. Parang may malaking tinik na nabunot sa kanyang dibdib. Pagkatapos nun, nagsimula siyang baguhin ang buong mansyon. Unti-unti niyang tinanggal ang mga bagay na nagpapaalala kay Paul tungkol kay Susan. Mga litrato, alaala, dekorasyon, gamit. Parang gusto niyang burahin ang nakaraan at maging tanging babae sa buhay ng kanyang asawa. Ngunit tila hindi pa sapat yon. Makalipas ang ilang panahon, isang trahedya na naman ang dumating. Pauwi noon si Paul mula sa isang business trip sa Batangas. Tahimik ang biyahe at wala siyang kaalam-alam na may paparating na sakuna. Sa kabilang linya ay may isang lasing na driver. Wala ito sa tamang pag-iisip at sa isang iglap, tumawid ito sa kabilang kalsada. At boom, nagkabanggaan ng 2 sasakyan. Napakalakas ng impact at sa aksidenteng yon, si Paul ang pinakamatinding nasaktan. Dahil sa matinding tama sa ulo, halos tuluyan niyang nawala ang kanyang paningin. Nang magkamalay sa ospital, tila gumuhong muli ang kanyang mundo. "Doc?" "Yes, sir." "Bakit wala akong makita?" Nagkatinginan ng mga doktor.
May pag-asa pa naman po. Kailangan lang natin ng operasyon. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting nawawalan ng pag-asa si Paul. At sa halip na palakasin ang loob niya, lalo pa siyang pinanghinaan dahil kay Candice. Paul, paano kung hindi na talaga bumalik ang paningin mo? Napatahimik ang lalaki. Baka dapat isipin na rin natin ang negosyo. Anong ibig mong sabihin? Baka mas mabuting ako nang humawak. Paulit-ulit itong ginagawa ni Candice, araw-araw. Parang dahan-dahan niyang itinutulak ang asawa sa kawalan ng pag-asa. At doon nagsimulang mabuksan ang mga mata ni Paul, kahit hindi siya nakakakita. Unti-unti niyang napansin ang tono ng boses ni Candice, ang paraan ng pananalita nito, ang kawalan ng malasakit. At unti-unti niyang napagtanto ang isang masakit na katotohanan. Hindi siya minahal ni Candice. Pinakasalan siya nito dahil sa kanyang pera, dahil sa kanyang pangalan, at dahil sa kanyang kayamanan. Samantala, sa loob lamang ng isang linggo ng pananatili ni Jessica sa mansyon, napalapit na ng husto sa kanya si Debbie. Tuwing gabi, hinahanap siya ng bata. Ate Jessica, magkwento ka po. Isa lang ha? Dalawa? Isa lang. At sabay silang nagtatawanan. Minsan naman ay naglalaro sila sa hardin. Minsan nagdodrawing at minsan ay nagkukwentuhan lang. Sa unang pagkakataon matapos mawala ni Susan, nakaramdam si Debbie ng pagmamahal mula sa isang babae. Unti-unti ring napansin ni Jessica na hindi maayos ang relasyon ni Paul at Candice. Sa araw-araw niyang pag-aalaga sa negosyante, marami siyang nakikitang hindi nakikita ng iba. Siya ang umaakay kay Paul sa loob at labas ng bahay. Siya ang tumutulong pumili ng kurbata. Siya ang nag-aayos ng mga damit ayon sa kulay. Siya ang tumutulong sa halos lahat ng pang-araw-araw na gawain nito. At habang tumatagal, mas lalo silang nagkakaroon ng tiwala sa isa't isa. Ngunit may isang bagay na hindi maalis sa isip ni Paul. Sa tuwing naririnig niya ang boses ni Jessica, parang may kakaibang pamilyar dito. Parang narinig niya na ito noon. Parang konektado ito sa isang bahagi ng kanyang nakaraan. Ngunit saan at bakit? Yun ang tanong na unti-unting bumabagabag sa kanyang isip. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo pang napansin ni Jessica ang tunay na ugali ni Candice. Hindi lamang nito sinusubukang kontrolin ang buong mansyon. Unti-unti rin itong binubura ang lahat ng alaala ni Susan. Isang umaga, habang naglilinis si Jessica sa storage room, may napansin siyang mga kahon. Mga lumang larawan, mga album, alahas, at mga personal na gamit ni Susan. Ngunit nang balikan niya ang mga yon makalipas ang ilang araw, wala na ang lahat. Nalaman niyang kalaunan na sinunog ni Candice ang mga ito. Ang iba naman ay ipinagbili o itinapon. Parang gusto niyang burahin na parang hindi kailanman nabuhay si Susan, bulong ni Jessica. Napailing siya. Hindi niya maintindihan kung paano nagagawa yon ng isang tao. Mas lalo siyang nasasaktan para kay Debbie. Araw-araw niyang nakikitang umiiyak ang bata matapos manggaling sa silid ni Candice. At isang araw, may narinig siyang pag-uusap na hindi niya makakalimutan. Mommy Candice, may ginawa po ba akong mali? Tanong ni Debbie. Narinig niya ang malamig na boses ng babae. Kung hindi ka titigil sa kakakulit mo, ipapadala kita sa boarding school. Wag po. Doon ka titira habang buhay. Gusto mo? Napahagulgol ang bata at tumakbo palabas ng silid. Nanginginig sa galit si Jessica. Kaya pala na walang birth certificate ni Debbie. Gusto talaga niyang mawalang batang to sa buhay nila. Ngunit hindi lang yon ang kanyang napansin. Madalas niyang makitang nagsasarado si Candice sa banyo o kusina habang may kausap sa cellphone. At sa tuwing kausap nito ang tao sa kabilang linya, iba ang boses nito. Malambing, mapusok, parang hindi boses ng isang babaeng may asawa na. Naghinala si Jessica na may ibang lalaki ito, ngunit pinili niyang manahimik. Hindi ko na problema yon. Nandito ako para alagaan si Sir Paul. Samantala, dumating na ang araw ng operasyon ni Paul.
Tutol si Candice. Paulit-ulit nitong sinasabing delikado ang operasyon. Bakit gusto mong dumaan sa komplikadong operasyon? Paano kung may mangyari sa'yo? Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ayaw niyang bumalik ang paningin ng asawa. Pero hindi nakinig si Paul. Nagpa-opera pa rin siya at sa kabutihang palad, naging matagumpay ang operasyon. Sa loob lamang ng 2 linggo, nakabalot ang kanyang mga mata. Unti-unti siyang nagpapagaling hanggang dumating ang araw na aalisin na ang benda. Pagkatapos ng check-up, umuwi siya sa mansyon. At nang tuluyan niyang makita ang paligid, may isang tao ang unang sumalubong sa kanya. Si Jessica. Napatigil si Paul, namutla at halos mawala ng hininga. Susan! Napakunot noo si Jessica. Sir? Nanlaki ang mga mata ni Paul. Hindi maaari. Patay ka na. At bago pa makapag-react si Jessica, bumagsak si Paul sa sahig. Sir Paul! Mabilis niya itong sinalo. Tatawag ako ng ambulansya. Ngunit hinawakan ni Paul ang kanyang kamay. Hindi. Ayos lang ako. Tulungan mo lang akong makaupo. Matapos siyang maupo sa sofa, hindi pa rin maalis ang tingin niya kay Jessica. Parang nakakita siya ng multo. Dahil ang babaeng nasa harap niya ay eksaktong kamukha ng kanyang yumaong asawa. Nang ikwento ni Paul ang lahat, lalo ring nagulat si Jessica. Hindi po maaari. Namatay ang mama ko nung 3 taong gulang ako. At pagkatapos nun ay lumaki po ako sa ampunan. Wala po akong kapatid. Pareho silang nalito. Ngunit hindi si Paul ang tipo ng tao na basta na lamang sumusuko sa isang palaisipan. Ginamit niya ang kanyang koneksyon. Kumuha siya ng pinakamahusay na pribadong investigador. At makalipas ang ilang linggo, lumabas ang katotohanan. Maraming taon na ang nakalipas, nagkaroon ng ilegal na sindikato sa ospital kung saan ipinanganak sina Susan at Jessica. Ipinanganak pala silang kambal. Ngunit sinabi sa kanilang ina na namatay na ang isa sa mga sanggol. Ang totoo, ipinamigay ang isa sa kanila sa ibang pamilya. At ang sanggol na yon ay si Jessica. Napaluha si Jessica nang marinig ang buong katotohanan. Ibig sabihin, kapatid mo si Susan. Napahawak siya sa bibig. At si Debbie, tumulo ang kanyang mga luha. Pamangkin mo. Napaiyak si Jessica sa tuwa. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nalaman niyang mayroon pala siyang pamilya. Ngunit may isang taong galit na galit sa mga pangyayari. Si Candice. Dati ay si Debbie lamang ang gusto niyang mawala. Ngayon, nadagdagan pa ng isang karibal sa mana. At doon siya gumawa ng pinakamalaking kasalanan sa kanyang buhay. Kailangang uminom ni Paul ng gamot matapos ang operasyon. At yon ang ginamit ni Candice. May malubhang allergy si Paul sa mani, kaya nagpasya siyang lagyan ng walnut oil ang mga kapsula ng gamot nito. Ang lalaking nagbibigay sa kanya ng payo, walang iba kundi ang kanyang lihim na kasintahan. At ang lalaking yon ay may koneksyon sa pulisya. Kaya sigurado si Candice na maitatago nila ang lahat. Ngunit ang hindi niya alam, may nakarinig sa kanilang usapan. Si Jessica. Habang nakatayo sa labas ng banyo, narinig niya ang halos buong plano at lihim niya itong ni-record sa kanyang cellphone. Mabilis siyang tumakbo papunta kay Paul. Sir Paul, ano nangyari? Kailangan niyong marinig to. Matapos mapakinggan ang recording, nanlamig ang buong katawan ni Paul. Napakagaling mo talaga, Candice. Ngunit alam niyang hindi sapat ang recording. Kailangan nila ng mas matibay na ebidensya. At si Jessica ang nakaisip ng plano. Maglagay kaya tayo ng hidden camera sa silid ninyo. At kapag ginawa niya, mahuhuli natin siya. Agad silang kumilos. At gaya ng inaasahan, nahuli si Candice. Kitang-kita sa kamera kung paano nito nilagyan ng walnut oil ang gamot ng asawa. Makalipas lamang ang ilang minuto, umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena ng pulis. At nang pumasok ang mga pulis, nahuli nila si Candice sa akto. Paul, patawarin mo ako. Huwag mo akong ipakulong. Ngunit malamig na ang puso ni Paul. Huli na para dyan. Dinakip ng mga pulis ang babae. Ngayon mo lang naalala ang anak ko. Kapag nasa kulungan ka na, marami kang oras para mag-isip.
At doon nagtapos ang pag-ahari ni Candice sa mansyon. Ngunit may mas nakakagulat pang revelasyon. Sa investigasyon, natuklasan ang pagkakakilanlan ng lihim na kasintahan ni Candice. At nang marinig ni Jessica ang pangalan nito, parang tumigil ang kanyang puso. Diego Miranda, ang dating amo ni Carlos, ang lalaking responsable sa pagkamatay ng kanyang nobyo. Dahil sa kaso, natuklasan ng mga investigador ang napakalaking insurance fraud scheme ni Diego. Marami palang aksidente sa kanyang mga proyekto ang hindi aksidente at maraming buhay ang nasira dahil sa kanyang kasakiman. Sa wakas, nakamit din ni Carlos ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa kanya. Nakulong sina Diego at Candice at kapwa nahatulan ng mabigat na parusa. Makalipas ang ilang buwan, opisyal nang hiwalay si Paul at Candice. At isang araw, habang naglalakad sila ni Jessica sa hardin kasama si Debbie, huminto si Paul. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga. Jessica? Paul? Ngumiti si Paul. Naniniwala akong ipinadala ka ng tadhana sa buhay namin. Napaluha si Jessica. Pakakasalan mo ba ako? At sa unang pagkakataon matapos mawala ni Carlos, nakaramdam muli siya ng pag-ibig. Oo naman. Makalipas ang ilang buwan, isinilang ni Jessica ang isang malusog at magandang sanggol na lalaki. Pinangalanan nila itong Timothy at buong pagmamahal itong kinilalang anak ni Paul. Hindi nagtagal, nagkaroon ng 2 anak sina Paul at Jessica, si Debbie at si Timothy. Nagkaroon sila ng simpleng kasal sa loob ng kanilang tahanan, kasama lamang ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. At sa wakas, natagpuan nila ang kapayapaang matagal nilang hinanap. Patuloy nilang inalala ng may pagmamahal sina Susan at Carlos. At unti-unti nilang kinalimutan ang mga taong minsang sumubok sirain ang kanilang buhay. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na hindi lahat ng pagkawala ay katapusan. Minsan ang mga pinto ang nagsasara ay daan para mabuksan ang mga biyayang hindi natin inaasahan. Huwag nating hayaang sirain tayo ng sakit, pagkabigo o trahedya. Tulad ni Jessica, maaaring may mga pagkakataong pakiramdam natin ay wala nang natitira sa ating buhay. Ngunit habang may pag-asa, may dahilan para magpatuloy. At tandaan natin na ang tunay na kagandahan ng isang tao ay hindi nakikita sa mukha, pera o katayuan sa buhay. Ang tunay na halaga ng isang tao ay nasusukat sa kabutihan ng kanyang puso. Maaring magtagumpay sandali ang mga sinungaling, mapagsamantala at sakim, ngunit darating ang araw na sisingilin din sila ng kanilang mga ginagawa. Kung may pinagdadaanan ka man ngayon, huwag kang susuko. Maaring hindi mo pa nakikita ang dahilan ng lahat ng sakit na nararanasan mo. Ngunit balang araw, maiintindihan mo rin kung bakit ka pinatatag ng buhay. Dahil kung minsan, ang pinakamagandang kabanata ng ating kwento ay nagsisimula pagkatapos ng pinakamalungkot na pahina ng ating buhay. Muli, ako si Skylar. At sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.